Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto, walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag, naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, October 1 na, 2024. Lapit na. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Good morning. Morning. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA Affordabox. Good morning sa inyong lahat. Morning. Makikiramay muna kami sa pamilya ni Jess Paredes, na yumao, no? Okay. He's 87 years old. Si Jess Paredes, pare, kapatid ni Daki Paredes. Okay. Horacio Daki Paredes, yung press secretary noon ni... At panahon ni Corazon, President Corazon. Isang nagpapanggap din na gusto mag-golf. Isa pa yan. Si Daki. Anyway, yung kapatid niya at si Jess nagkolom sa Malaya. Okay. Kapatid nila si Jim Paredes. Si Jim, kapatid nila. Yan. Nakikiramay tayo sa pamilya niya. Nasa sa Ateneo Chapel. Doon ang kanyang burol. Kiramay tayo. Ngayon, meron ba may mga birthday? Meron may mga birthday pero ayaw natin batiin eh. Di ba? Gusto natin batiin. Hindi, babatiin ko na happy birthday yung aking bayaw. Sino ba to? Wala eh. Hindi ko makita kung sino may birthday. Nababatiin ko, hindi niya birthday. Sino ba? Hindi. Yung aking kapatid, si Juan Laksamana. Pero hindi niya birthday. Hindi niya birthday. Kararating lang niya kanina madaling araw. Sinundo ni Maggie sa airport. Nandiyan sa bahay, nanonood ngayon. Ganun. Juan, kamusta galing sa Kuching, Malaysia? Yung pong mga papuntang north. Ako? Baka yung inyong kalsada nadadaanan, alamin nyo lang. Dahil nag-intensify na into a super typhoon. Tsaka may maraming kalsada po dyan na sarado. Oo. So you have to find out beforehand bago kayo lumakad. Dahil daw sa landslides, marami dyan. Halimbawa dyan sa yung Apayao, Ilocos Norte. So marami pong mga detour, pero merong mga baha kasi. Bukod sa baha, merong landslide. Okay. Yung Bagyong Hulyan, nag-signal number 4.
At ang inaasahan po, magiging super typhoon. Ang forecast kagabi. So sa Makalawa, ibig sabihin, so Thursday, lalabas ito sa Philippine Area of Responsibility na tinatawag. At papunta siyang Taiwan. Yan naman. Doon naman sa Taiwan ngayon, magla-landfall. Tatawid siya. Oo. So lahat po ng trabaho sa La Union, halimbawa, La Union, suspended. So walang pasok. Pati mga opisina, pati mga trabaho at eskwelahan. La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan. Yan. Suspended po halos lahat ng klase dyan. Pati hanggang sa Laguna, Quezon, Rizal, meron din po mga class suspension. So, umabot yan hanggang Batangas, yung mga class suspensions. Okay? So, you have to find out for yourselves. Kasi po yung class suspension, yung mga deklarasyon na walang pasok, na depende yan sa LGU. Depende yan sa local government nyo. Okay? At, as usual, siyempre, nagpapadala na rin ng mga relief goods. Pero meron na raw po dyan sa North na dati nang nandyan, ang tawag nila dyan, prepositioning. Okay? Naku, ayan ang favorite word natin lagi. Preposition. Anong preposition? Idadalin mo na kagad yung gamit. Akala ko preposition like to, Hindi. Iba to. On. This is an invention ng panahon ni Pinoy nung nag-undoy. Preposition. Idadalin mo yung mga relief goods o mga gamit dun sa may lugar. Bago pa bumagyo. Oo, para agad-agad magagamit. Kung halimbawa, 3-4 days before, alam mo na, magkakabagyo ron. Dadalhin mo na ron. But gaya nga sinasabi ni Kong John, that term has been abused ngayon. Pag mayroong mga infrastructure projects na nadi-delay, pinipreposition muna doon yung mga construction materials. Kaya ng subway, ayan. Preposition. Hindi, iba na yan. Medyo doon pinipreposition para po. Preposition dyan. Pag pumasok na, yung right of way, ayun na. Preposition ba tawag doon? Bumili ng 4 na. Alright. 5 na drilling equipment, yung machines. Tapos, pinosisyon mo doon. Milyon-milyon ang halaga na isa nun. Ba't 4 ba sabay-sabay gagamitin? Hindi. Pinreposition. Magaling yung agent nung gumagawa. Kabentahan sila kaagad. Nakabenta ng mahusay. Magaling ang salesman nun. Sigurado po, dahil sa bagyo na yan, buti na lang, hindi masyadong malakas ang ulan niya, pero mahangin siya. Hangin. Ang sabi kasi ng Pag-asa, wala na yung habagat. So, hindi na kumukuha ng tubig. Na humahatak ng tubig. Pero mahangin yan. Pero abangan natin, babantayan natin kung anong epekto na naman kasi food basket natin yung area na yan, Cagayan, Valley. Di ba? Quezon, Valley. Basket niya. Central Luzon. Kala ko Valley, yung pinaglaruan mo, Bali. Bali Gold. Bali todo. Bali todo. Bali. Okay. Nakakanda Bali ang buto mo doon. Hindi, Valley, Cagayan Valley. Cagayan Valley, yan na po ang ating food basket. Kasama dyan, siyempre, yung Central Luzon, Quezon, Batangas, Bataan. Marami pa rin pagkain ng gagaling dyan. So, at ang sinasabi po ng Department of Agriculture, may plano. Pare gusto ko, I always love plans. Pare. Gusto mo ng plano? Maganda yung mga plano. Gusto mo ng plano? Kasi mula sa plano, nakakagawa ka ng press release. Pare. Puro plano. Statistics, ayaw mo? Isamahan mo na para may karne yung... Kailangan plano at statistics. Statistics, data. Para paano yung vision? Meron ka ba nun? Wala. Isama mo na rin ang quote. Kasama na rin ang quote. Ilagay mo yun sa quote. Sa quote ng opisyal. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Maraming nagbibision. Nagbibisioning sila ngayon. Vision. Maraming vision. Vision. Ito po ang announcement ng Department of Agriculture. Sabi raw ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr., gagawa siya ng monthly dialogue with farmers. Para daw po umakyat ang ating food production. Very good. Very good. Ayan, gaya yan. Maganda yan. Maganda yung press release na yan. Maganda yan. Importante yan. Medyo active. Monthly dialogue para daw po malaman nila anong pangangailangan ng industriya. Yun.
Really? Kailangan pala yun. Well, Unahin feedback. mo na, sir. Bakit hindi pa ginawa noon? Aside from rice, unahin mo na yung coconut kasi yun, malapit na yan. Malapit-lapit na sa, ano yan, embalsamado. Patay na ba? Malapit na. Kasi it's been neglected halos since lahat ng 1986. halos lahat ng lalawigan natin. Meron silang measure dyan na coconut, tataas daw yung coconut oil content ng diesel. Doesn't matter. Ini-import nga natin yan eh. Ha? Yung coconut, yung para sa yung mix. Diesel? Oh, karamihan yan ini-import natin. We don't have that kind of capacity now. Kailangan daw kasi, pare, focus. Oh, yes, of course. Napakadami daw niyang commodities na yan. So, meron daw siyang i-assign. Bawat industry. Bawat sektor. Okay ba yan sa'yo? Okay. Ang importante Lahat daw ng kanyang undersecretaries, assistant secretaries, directors, i-assign niya bawat isang commodity dito sa Pilipinas. At magsasubmit daw yan sa kanya ng monthly report. Ayun, paperwork. Baka matabunan kayo, ha? Bakit ganyan ang didinig natin sa food production? Puro plano. Yung NFA may plano rin, di ba? Baka matabunan kayo. Ang daming plano. Ito po plano ng dialogue, ang ibig sabihin lang yan, meron silang balak na, Gagawin. na mag-talkies na naman. Daldalan, meeting. Balak pa lang. May balak Focus sila. pa lang, pinlano mo pa. May balak silang makapag-meeting. Yun ang ibig sabihin niyan. Ano to, Brad? Ano? This is a way of making it bite by bite. Everything. Kasi dati, ang hiling nila summit. Summit maramihan. Ito, sectoral. Ito, bite by bite. So, sectoral na puro dada rin. Ganun ba yun? Dialogue eh. Ano ba ang dialogue? Siyempre. Oo, okay. Ang ibig sabihin niya sa atin sa mga, sa ating mga bulong-bulungan, hingaan ng loob. Ayan. Gripe session. Gripe session. Nako, wala mangyayari dyan. Although may isang konkreto po na ginawa, si President Marcos, pinatawad yung pagkakautang ng 3,500 farmers dyan sa Tarlac. Yung agrarian reform debts. Wipe clean ang tawag. Yung mga gano'ng concrete steps. Pwede niyong tawagin concrete steps dahil may nangyari. Kesa sa Dialogue. concrete dakdakan. Ganon, dialogue. Ngayon, Ano? the question is what's the follow-through? Okay? Doon sa mga Yung sa napatawaran. yung mga yan, napatawad ang wala na kayo utang. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun ba yun? yun na nga, yun ang gusto ko malaman. So what now? So, magda-dialogue eh. Para malaman. Okay na ba sa iyan? Hindi. Hindi. Para malaman kung paano saan Hindi tutungo pa rin after that. Kasi, Dialogue na hindi pa okay sa'yo. okay. Napatawad na yung mga utang ninyo. Kayo, siguradong kayo ay farmers kasi may utang nga kayo eh. Utang nga kayo eh. At beneficiary kayo ng agrarian reform. Ano ngayon ang gagawin? Siguradong kayo ay nagtatanim para kumita. Yes. Ano ngayon ang para sa inyo? Ano ang gagawin na natin? Alam ko na. Ano? May plano. Di ba? Anong plano? Post-harvest, lahat. Yan ang una na. Nabanggit ba yun? Hindi, may plano na. Unahin na ni Presidente, ni Secretary Chu Laurel, yung grupong yan. Oo. Sige. Kinondonation yun na yung 3,500. Ang laki niyan. Unahin nyo na yan. Kailangan may mangyari. Ibig sabihin yan, malawak din ang kanila sinasaka. Oo. Ilagay- Kailangan may mangyari. Alam mo, kailangan nila ng post-harvest facilities. Doon, pupunta ako sa Tarlac, naglalatag sila doon sa, doon sa mga highway, yung latagan ng palay. Kaya kasi Oo. nasabi natin, sige, Dami, ito na. oo. Ayan, concrete na concrete Tama-tama. ginawa ng Presidente. Pinatawad. Pinatawad. Ngayon, after. Konkreto na yan. Nakahinga-hinga na Nakahinga yan. na mga sila. yan. Paano ngayon after that? Magda-dialogue na. Ayun. Baka naman next year, pupunta naman si Presidente doon, ano na naman niya? Nakasanla. Huwag naman, Baka next year, ang naisanla bilis na yun. naman. Ang gagawin Wala. na naman ni Presidente Hindi next kikita. year, wala na kayong utang.
Yun na naman next year. Kasi utang na utang. Kasi utang to eh. Wala na kayong utang ngayon. So ngayon, mag-uumpisa na ang planting. So, anong gagawin nila? Bakit naman natin aasahang may mangyari? Napakaliit ng ibinibigay na pera sa agriculture daw. Hindi, gusto ko sana doon sa lugar Hindi raw kasya, hindi sapat. Diyan sila, yung meron? Yung ginawa sa Bicol nung farmer na yung nag-increase ng yield niya via hybrid rice, doon maglagay sila ng mga Ito, 3,000 farmers. Oo, tama-tama. Nakakapanggigil, ang gandang dyan maglagay. Pero yun na nga, financing, pautang sana uli. Pero rural bank sana. Sila, hindi. Sila, trabaho. cooperative. Secretary, ito na. Dito ka na mag-dialogue bukas. Para Sana, mag-usap na kayo. Okay. Kasama yung mga local government executives kasi at least napasinayan sila ni Presidente. No. Nagkakaintindihan tayo. Huwag kayong puro dyan tambol-tambol lang kayo dyan. Kasi magpapile sila ngayon eh. Meron sinasabi ang BIR tungkol doon sa smuggling of agricultural goods. Okay. The mere possession of smuggled agricultural product in any warehouse, any vessel, any transport, mapa-bus yan, mapa-jeep yan, mapa-tricycle yan, at iba pang pinagtataguan daw, ang kanilang isip dyan, they will consider it as prima facie evidence ng economic sabotage. But what if kung gaya pinag-usapan natin kahapon, meron naman silang papers na papeles ng importation? Hindi, kailangan nga smuggled eh. Halimbawa, makikita doon sa papeles na yon kung ilan ang shipment mo, pero ilan lang ang dineklara mo. Ayun. Smuggled na agad yun. Mere possession, prima facie evidence. So, sila daw ang lead agency rito. Paano yun? Hindi ba customs ang alam daw? Sinali kasi yung customs doon sa council eh. So, magkakabakbakan ngayon yung customs agents tsaka BIR agents. Enforcement ito You are talking about enforcement. Yun po ang latest natin dyan sa smuggling. Ewan ko lang kung pakikinggan ng mga taga-customs yung mga BIR. Hindi, at saka magkakaroon ng conflict dito pa rin, John, at kitang-kita. Ewan ko lang pati, kung yan mga pinagsasabi ng BIR na yan, uubra sa council. Kasi ang unang dyan, yung implementing rules and regulations which will have to be approved by the council. Ayun. Mga 2 years siguro yun bago makapagkaroon ng IRR. Ayun. 2 years. So sa ngayon, wala pa mangyayari dyan. Hindi, pero in the meantime, yung sinabi niya, any possession, warehouse, vessels, No. Mere possession daw. Mere possession. You cannot Prima facie. You will be contested. Tama. Immediately. Wala pa eh. Wala pa rules and Wala regulations. pa rules eh. Ano yung press release na Press release. Ito na naman tayo sa prepositioning. Ikaw naman, pagbigyan mo na sila doon. Nagagalit ang taong bayan eh. Nagagalit, taas ang presyo ng bilihin, tapos yung mga farmers, dalawa na po nagagalit. Yung consumers, at saka dahil walang humpay, pataas pa rin ang pataas ang presyo, although sinasabi nila ngayon, dahil daw nag-ease na sa export ang India, malamang. Hindi pa sigurado. May pag-asa. Ayan. Na bumaba na ang presyo ng bigas worldwide. Two-step yun, Ayan. Malamang may pag-asa, two-step. Bumaba worldwide. Ang tanong na lang, mahahawa ba tayo ron? Ayan. Hindi tayo pwedeng mahawa daw doon dahil meron tayong grupo rito na humahawak niya sektor na yan. Yan. Diyan papasok yung anti-smuggling, anti-hoarding Operation. Ayan. Meron naman tayong batas noon eh. Pero ang problema noon, hindi naman pinatutupad yung batas. So ngayon, ang nangyari lang, mas mabigat ang parusa. Dinangdagan. So, pag ba mabigat ang parusa, patutupad na yung batas? Does it follow? Para hindi, Meron pang pupunta yun. May pupuntahan pa yun.
Meron na naman pong dahilan tumaas ang presyo ng manok. Nag-ban ang Department of Agriculture ng imports from France. Pero bagay, ang ini-import natin dyan yung foie gras. Foie gras. Alam mo, Foie gras, Ano cholesterol yun. Oh. Masarap yun, pero... galing po sa ano yan tayo dyan. Sa BB, itik. alam mo, bago sana sa nila maglabas ng mga ganyan. Ganyan ban? Ban from France, tapos simultaneous with that, pagtaas ng presyo. Baka mamaya, pag nakita ng mga ni Raul Montemayor na 1,000 metric tons lang ini-import natin sa France, tapos nagtaas ka kagad ng presyo ng... Magugulat. Baka magkagulatan tayo. Ayan. Paano kaya? Paano yun, di ba? How can it be? May problema po. May causality ba yan? Aha. Yan. Pero nananawagan din daw po ang PhilExport na kailangan kahit may ban. Nagkaroon ng ban kasi sa Europe. Yung mga products na galing doon sa mga forest na tinastas, mayroon silang ban dyan. Isa dyan yung palm oil. Palm oil. Okay. Meron daw tayong pag-asa dyan. Pero sabi ng PhilExport, hindi darating yon on its own. Kailangan natin trabahuhin. DTI, kayo po pinatatamaan dyan. Baka hindi nyo alam. No? Baka naman... Hindi nyo alam. Oo, baka akala nyo kung sino lang yung sinasabihan niya. Na Baka nakakonsentrate kayo. Nakakonsentrate sila sa mga timbangan sa palengke at saka yung pagdadayo sa mga manufacturers ng dilata. Consumer protection. Let's be ready raw po. Yan. Yan po ang sabi ng PhilExport. Yung may mga iba-ibang policies pa daw kasi dyan sa Europe na kailangan tignan din. Hindi lamang yung ban. Mag-suggest na kayo. PhilExport, 40 years na kayo nakikinabang. Hindi, kailangan nila mag-press release. Kasi kumukuha sila ng pera sa mga members, di ba? Magbabayad ng dues, mga members. Kailangan may marinig na result sa kanila. Hindi nyo na kailangan kumuha ng pera sa members kasi yun lang sa World Trade Center na ano ninyo, binigay sa inyo, sapat na yun. Pawid bunot na. Oo. Hindi nga natin alam magkano renta nun. Alam natin. Magkano napupunta sa gobyerno, alam natin. Wala pang piso bawat square meters. Talaga? Parang 50 centavos per year. Kung magkano napupunta sa PhilExport, di natin alam. Yan. Ganito po kasi yung kwento niyan. Yung lupa na yan, napakalaki, ibinigay sa PhilExport. Para maka-promote daw ng Philippine goods for export. Yeah. Ginawa ng PhilExport, nag-turn around, ibinigay doon sa international, ano yun? ICCP ba? ICCP na real estate group. At nakalista yan as their properties na yan yung gumawa pare ng mga pueblo. Sa na Cagayan de Oro. township. Yeah. Oo, yan. So, hindi natin alam magkano yung binibigay ng ICCP doon sa PhilExport. Pero ang PhilExport, alam natin, wala pang piso per square meter. Ang kanilang binabayad. At ang head po ng council na namamahala niyan, ang DTI secretary. Yan. So, pinatatamaan ng PhilExport ng DTI secretary. Baka mag-ingat kayo. Baka makita-kita yung... Hindi kaya makita. Baka makita, hindi naman. Sana wag. Baka naghanap kayo ng pampabulag dyan. Okay. Kasi po, kahit may mga magandang nangyayari, halimbawa, yan, balita na ang bigas daw maaring bumaba na ang presyo dahil lang Nagluwang. India, nagluwang na. So, So may mga hope na gano'n. Yeah. Ang Central Bank, ang sinasabi po ni Governor Remolona, this year gusto niya maging zero ang reserve requirement. Naku, Yeah. napakalaking boost. Yung reserve requirement po, ganito. Sa mga bangko. Bawat piso na pumasok sa bangko bangko, mo. halimbawa deposit, a certain portion yan, hindi mo pwedeng gamitin. Nakaset aside. Reserve ang tawag Reserve doon. ang tawag doon. Hindi umiikot yung pera na yun.
So, ang gusto niya, pati yung reserve na yun, Ilabas. mailabas Labas. at mapautang sa ano. Ganyan. Ibig sabihin, magluluwag. So, dadami ng available funds. Liquidity ang tawag po dyan. Nako! Aakyat ngayon, iikot ang ekonomiya. So, may mga ganyan magagandang balita. Okay? Sa iyo ba, magandang balita yun? Yung sinasabi ni Governor. On the one hand, Sa akin, napakaganda. maganda. On the other hand, Saan mapupunta yung pera? yun. 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 Kasi, baka yan, kokupongin niya, 90% of those available funds, kokupongin ng iilang sektor lamang at ilang grupo. Yan. Sabihin mo na real estate. Well, Kasi, Sino pa? ano yan? Sigurado na. Number one yung real estate. Oo, sigurado yun. kailangan ng real estate industry yan to, di ba, yung Di kailangan- fund their Hindi kailangan expansion, ng real estate land industry banking, yan. You construction. concentrate on your, give the titles to your buyers. Ang problema po, yung confidence ng Filipino consumers bumabagsak. Sabi ng Publicus Asia, may mga magagandang balita pero yung confidence, Yung kasi nga, sino ba Limitado. nakakaramdam ng kahirapan, di ba, sa baba? Sinabi nga natin, ginagamit na not ngayon just mga confidence, savings. parang distrust. Parang di ba yung sa gold, yung selling of gold. So yung ang 53% ang nakikita nila baka umangat-angat ang economy. Bumagsak yan galing sa 57%. Yan po yung confidence level ng consumers. Okay? Ang perception po na pabagsak ang economy 22%. 22% pa din ang perception na pabagsak ang economy. So, meron tayong problema din sa cheer rally ba ng government? Meron na. Kulang sa cheer rally. Bagong Pilipinas. Ayan, meron tayong darating ng Magaling yan. Oo, cheer rally. cheer. Pero parang kulang sa ganon, yung confidence building. Nilagay si Cesar Chavez sa PCO para Pag-rally. number one cheer. Di ba? Yan, oo. Nilagay siya doon. Anong result? Bumagsak ang confidence. Teka muna, bagong dating pala. Bagong ganon. lukluk pa lang dyan sa Talagang PCO. ikaw may fighting spirit ka. Siyempre. Fighting. Mamaya po, yung survey naman, tungkol sa mga top officials, Presidente, Vice President, Speaker, Pero bago niya na, at saka, konting good news, yung doon sa pagpunta sa Tarlac ni Presidente, yung nag-inaugurate siya nung first advance lithium iron phosphate na battery manufacturing plant sa Tarlac. Ako gusto ko to dahil ito ay pang tulak dun sa electronic vehicle natin. really? Alam mo yung electronic vehicle Ano masasabi mo doon, sir? Bruhaha na yan. Bruhaha. Pare, dapat ma-resolve muna natin yung ating... Hindi, teka, yan bang binagawang baterya na Baterya, yan? oo. Saan galing ang raw materials? Hindi ba dito? Ito Ano sa atin? Ito yung processing facility na From imported component. from imported components din pala. Di ba? 7 billion pa man din facility. Tapos ang BOI, idinamay pa yung presidente. Ito yun sa mga pledges, di ba, na nakuha. Matagal na yan. Hindi panahon ni BBM yan. Noong pa yan. Okay. Time check muna. 8:30 time ng check. umaga, Karambola sa Aliw Channel 20. Aliw Channel 25. 23, Aliw 23. Channel 23. Karambola. 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana at ang ating special panabok. Yan. Attorney, Secretary Larry Gadon. Kaibigan ng lahat. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning. Fiesta na naman daw today. Bago tayo pumunta sa fiesta, Fiesta? ito muna. Ito, Sino? totoo ito.
Totoong ano. Congratulations sa Memphis. Galing sa Memphis ito, pare. Ano nangyari sa Memphis? Memphis Outreach Group. Ito yung mga Pinoy. Memphis Outreach Group headed by si paring Boots Gumban. Mag-ano ng medical missions sa Bacolod City Health Office kasama nila at nagdadala sila dito ng mga doktor at saka mga medical implements at surgical supplies. Ayun. Pati gamot niyan. Oo. May dala rin Nasa yan. Bacolod. Nasa Bacolod sila ngayon, si Boots Gumban. Lahat yan, dala na. Kompleto sila. Oo. Every Maganda year. doon, may dalar pang pera. Oo. Every year po. Gagastos pa yan dito. Meron silang grupo sa Memphis. Maraming ganyan po na mga Pilipino abroad. Umuwi at magbibigay ng service. Service. Oo. May Kasi kaibi- that's their way of Giving back. giving back. Yes. Pay forward. Every year yan. Marami ngayon. Kumbaga, parang panata. Yes, yes. Every year pumupunta sila rito. Meron naman isang grupo na pumupunta rito para dun sa Phil-Am Golf. Phil-Am Golf. Iba naman yun. Iba yun. Ibang grupo naman yun. 2 weeks yun, ha? Brother Oo, Lopez. sa Baguio. Sa Baguio? Marami Phil-Am akong kaibigan. Oo. Marami akong Mga kaibigan. Pinoy. Oo, lumalaro dyan sa Phil-Am, sa Baguio. Baguio. Saan? Sa Baguio Kasi Country. team yun eh. Team. John Mabuti Hay. rin yan John kasi Hay. Pwede pa they dyan. promote Tourism. tourism. Di ba? At saka bumabalik sila sa mga kamag-anak. Yun. Tapos tumutulong sa mga bayan-bayan. Alam mo, dapat yan, naharness natin eh. Oo nga. Hindi, dadating sila. Kasi nilagay na yung refund sa pag-tourist. Sa tourism. Ano yan, magandang panghatak yan. Bahala ka. Hindi sila bibili dito. Hindi ba? Nagdadala ka sila. Okay. Oy, Okay. yung lechon sa Turin, Oo. super sikat, Super sikat. blockbuster. Ang litson natin. Ayan. Oo naman. Yung mga Pilipino po doon, nagkaroon sila ng kumaga affair. Food event. Yan. Pero ano ba to? Pakana ba to ng tourism? Is it? That's a good Anong food ikaw naman? tourism kung ginawa. Good nila ano yan. ka na agad? Hindi silver lining. Consul General Hanapin natin yan. Yeah, Consul General. Oo. Meron, parang, Dapat talaga ganyan kung ano yung mga maipagmamalaki ng mga Pilipino, yun yung pinopromote nila sa mga... Hindi, Slow Food Movement Negros. Private sector. sector. Sarili. By the way, Ikaw ang Kasi malay mo, Department of Tourism. malay mo, isa yan sa mga kumpas ni Secretary Frasco. Ayun! Hey, food! Ayun. Culture! Hindi, wala eh. Private sector. Hindi, kumpas niya talaga. Hindi ba niya napansin? Tuloy-tuloy yung Love Philippines, ha? Oo. Tuloy-tuloy, pare. Saan meron lab? Hindi, meron. Merong mga, advertisements, etc. Love the Philippines. Okay. Meron. Ito At po saka, ang... alam mo, napuna ko dyan sa mga advertisements ngayon. Siguro, palagi sila nakukulili doon sa sinasabi ko na, huwag na kayo magpakita ng mga kalabaw, ng mga Manila jeepney. Hindi, ang pag-asa daw natin yung VAT exception. Oo. Sabi ni Joel. Hindi, sabi ng tourism yun eh. Ikaw kanina. Buhay na buhay na. Nag-press release ka rin. VAT exemption. Ayan, press Turin. Turin. Hindi, Talagang private hindi sector, naman putok na masyadong, putok yung lechon. Yeah. Ito po ang problema natin. Tikim-tikim lang ako. Dragon Trail Research. Yan po yung ng tourism. Okay. Travel ng China. Nabalitaan ko yan. Bumalik na raw ang outbound ng mga Chinese. Bumalik. 60% at least made 2 outbound trips. Oo. 60%, 2 beses lumakad. Okay. High interest in events and cultural activities. Ayan Kompleto po ang sana kanila. tayo. Oo. So, ang kanilang paborito po ay Asia pa rin. 80% ang gusto nila dito sa Asia. Oo. Magandang outlook yan. Are we prepared? That's the problem. That's the issue. Hindi po eh. Are we prepared to handle this outbound, Chinese outbound, the traffic? Ang pinakapaborito nila, Hong Kong and Macau. Of course. Followed by South Korea, Japan, Thailand, Malaysia, Singapore. Okay? Maldives, Vietnam, Taiwan, Laos.
Medyo hindi ata Nasaan na ang mention. Hindi nasama sa listahan ng Philippines. Medyo hindi. Medyo hindi. Medyo Sayang. hindi. Dapat yan ang trabahuhin talaga ng Department of Tourism. Alam mo kasi, Hindi, sinagot ng Department of Tourism. Kasi daw may diplomatic issues between Manila and Beijing. tingin ko ay hindi eh. Ha? Tingin ko walang kinalaman yun. Diplomatic ikaw ba, yung mga Chinese nationals, would they May look issue rin into- sila sa Japan. Oh. Di ba? Oo. May issue rin sila. Pero bakit tayo? May issue din sila sa Korea. Baka, hindi na, Bakit- baka lang hindi na po promote. tingin ko. Alam mo ba? No, it's not about the promotion. Yes. It's about how you are going to, this is when you can have a comprehensive whole of society system. Ayun! Approach. Approach. Kasi 100 visas a day lang ang ibinibigay Patay. natin. Kung inopen mo ba yan, sabi mo, pwede ba pag ganito, nabebet namin kayo, pwede ba yung visa upon arrival for the Chinese Meron po suggestion. group? Yung mga tour promoter sa China. Tayo raw gamitin natin yung Xiaohongzhu. Yan yun. Ano yun? It's a social media platform Oo. in China. Oo. Diyan daw nagpo-post lahat ng photos and videos about destination. Oo. Hindi natin natatap yan. So, Oh, ang sabi nung We're lagging nag-survey, behind sa digital. Oo, sabi nung survey, kung gusto natin makabenta ng tour sa China, doon tayo mag-post. I'm sure ginagawa na nila yan. Pero, Meron tayong- you're sure, Meron yun na tayong sa- siya, no? You're sure wala daw. Hindi. But you're sure wala raw eh. Tama si Boss Jonat. The workout should be, Ang problema talaga dyan yung issuance ng visa. and then that can be resolved, Okay. Kasi do not let the DFA dictate this particular thing. Bakit DFA ba? Yeah. Sila nagbibigay ng Tama, visa. tama. Ngayon, what can be done is, you do it, halimbawa lang, you say, okay, kasi bawat probinsya sa China, mas malaki ang kanilang population kaysa sa mga ang dadami natin dito. Halimbawa, nakapag-workout tayo with, for example, Guangdong Okay, province. ayan. 200 million sila. Concentrate mo na doon. Sabi mo, okay, lahat ng mga lahat Region ng by region ka mo. And then you have an agreement para the visa problem will not be a problem. Yes. Ito po, Concentrate ka ang doon. sabi nung sa array, Ay, hindi ko nga maintindihan bakit na pag ang Pilipino pumunta ng Hong Kong, ng Macau, no visa. Ba't naman kailangan i-require? ito- Yung antindi dito. ito daw ang mas attractive na content. Doon sa sinasabi natin, yung pangalan kanina na sinabi ko. Experience yan, dapat. 60%. Ang nakalagay po doon, promotional offers, hotel, airline, Complete. yan ang In other words, complete. and visa-free policy. Yan. Uli. Yung visa-free talaga. Ang Visa-free at saka promotion. Promotion. Dahil, ng mga Experiences. discounts. Yes, lahat. Mga It's an experience. ganyan. Ang ginawa ng Malaysia, ang kanilang promotion, experience. In other words, pag sinabi mong you will have a package, halimbawa, outdoor package, experience na yun. Kasama na lahat yung mula sa airport hanggang sa papunta ka sa hatid mo, May etc. package. May package ka na. Ito po Workout. ang figures na nakakalungkot. Noong 2019, ang ating Chinese arrivals, almost 2 million. Yun yung gripo na nakapas. As of September this year, ang arrivals from China, wala pang 250,000. Wow, grabe. Napakalayo. Well, Dragon Trail Survey. Alam mo ba, ang laki Chinese ng... company to na nagsasurvey. Sila-survey nila. Kumaga, tinutulungan nila Pilipinas, ito situation nyo. Kaya nga sinasabi ko na targeted at saka work out with the local governments and the national government of China. Why? Because they can dictate. Sila mismo magsabi, go to the Philippines. Ang sinasabi nga ng ilan ang kailangan ninyo? Ilan ang kailangan ninyong turista from the Chinese? 2 million. Yun. Yun ang binigay sa atin. No? Then, 2019. Then you can work it out. Mamili na kayo. Okay. Malakas gumastos daw magmula $1,500 up to $4,500 ang gastos
Anywhere they go. Kaya nga sinasabi ko, this is a government arrangement. Kailangan workoutin natin. Because yung sinasabi nga ni Sec. ni Larry, wala naman yung West Philippines, hindi naman iniisip. Pag yan nagkaroon hindi ng iniisip yan. workout, Hindi kailangan yan ng US. So, geopolitical tensions, wala yan. Kailangan ng US Wala yan. yan. Para ma-create yung... Alam mo, ano yan talagang napakarami ng... ako nagbago perception ko dun sa mga ugali ng mga Chinese nung nagpunta ako ng China, na akala ko they do not enjoy freedom kasi yun yung pinaintindi sa atin ng Western press. 70s pa yun. Oo. Ngayon, alam mo ba, meron na silang nagpunta ako ng yung Forbidden City, napakaraming mga tourist doon na local Chinese kasi nanggagaling kung saan mga probinsya ng China Alam mo ba na sa dami ng turista nung nandun kami, ang mga Pilipino, ang foreigner lang doon kami lang. Anim lang kami. Wala doon sa survey, Doon sa Joel. kanila, yung local tourism nila, buhay na sila. Yung, that, by the way, doon sa Dragon Trail survey, wala po yung VAT exemption na nakalagay. na requirement. Ang kanilang pinagkakagastusan daw, almost 80% food and drink. Mga Chinese tourists. Tapos 66% fun and activities. Yan. Wala po shopping, okay? Oo. Baka we're barking the wrong tree. Barking up the wrong tree. Barking Hindi, pero up the yun na wrong nga, Bakit naman sila magsha-shopping dito? Skinning Kaya mura-mura dun sa... skinning the cat the wrong way. Galing nga sa China yung mga binibenta rito. Anak ng toko naman. Hindi, pero yung sinasabi mong we are lagging behind sa digitalization, sa market, At saka, sa when mga platform. doon- Ang dami nating creative houses at mga tao, Hindi nga, mga young sila people. sa mga who can- You need somebody, sinasabi ni Jonah, you need somebody to... Whole of society. Whole of society to put that together para mangyari yan. Hindi mangyayari yan on its own. Oo. Kailangan po merong... Responsibilidad yan ng Philippine Tourism Board, yung PTB. hindi Senate? Ay! Hindi. Senate! Kailangan mag-imbestiga muna yung Senate. Bukas makalawa, may hearing yan. Lagi kayo. Why are Bakit we the tapping? Chinese? Why are not the tapping Chinese coming the here? Chinese market. Oo, yan nga Oo. Bigyan yung lechon. Yan. Sa Oo. turin. Mga Gusto ganun. niyan, pork ang gusto niyan. Oo, masarap ang luto. Hindi. It has to be a sustained effort na Total kasama game lahat. plan talaga. Let us not be Hindi na whole society yan ngayon, pare. Ano na? Di ba yung sinabi ko sa iyo noong isang araw? O para hindi naman nila masabi na talagang totally binibigyan natin ng privilege yung mga Chinese, di gawin natin na visa-free for 15 days. Ayan. Anyway. Teka muna. Dati na meron tayong visa pa na arrival kasi meron mga West Naabuso Philippines lang. Naabuso Tapos lang. ngayon yan, spy daw itong si Alice Gu. Oo. Anak man to. Hindi naman ako maniwala dyan. Ha? Yung spy. Maring, Sabi nung nung taga doon tagahugas sa lang Al siya ng Jazeera, pera, pero hindi naman spy. Yung pong spy na yan, paano yung another spy, alam niya na kung sino kapwa niya spy? Hindi naman sila in the same Magkakilala, area. oo. Hindi niya nga kakilala. O hindi, ano raw niya yun? No. Body kasosyo. niya. They went to the same. Tahasan kung sinasabi, di ako naniniwala. Kabatchmate. Spy yan. Batchmate niya. Batchmate niya sa spy school. Oo. Batchmate niya sa spy school. Gano'n. Batchmate Batch niya. sila? Sa explanation. Hindi, ang makakapagpa-verify lang nito ay yung intelligence natin. Yung mga claim na nga, spy yan. Dali. Ang unang nagsabi niya si Ping Lacson siyempre, asahan mo, tatakbo ulit na senador yun Diba? Kailangan niya ang publicity. Ngayon, meron na naman siya press release Meron na naman siya sinasabi. Asahan mo lang yun. Pero, para patulan natin yun. And we form policies based on that. Alam mo, Pero we have, publicity kasi going back to good this, or bad, this still is a- publicity. Sa tourism. Talagang hindi lang 24-hour wake-up call para sa tourism natin. Sa tourism. Kasi, pag ganyan tayo, na sayang. 250,000 versus 2 million. how can you have 200? Grabe. Ito na lang. How can you have 2 million Chinese come to the Philippines
if you are issuing 100 visas a day. Oh, yung math mali na kagad eh. Oh. Plus yun na nga, yung 100. laging behind tayo sa digitalization, we're not even present dun sa mga platform na sinasabi. 36,500. Ang hirap nun. Yung 100 a day. Add to the fact na, sabihin na natin mahikayat natin sila, handa ba tayong itanggapin sila alam mo, infrastructure-wise? So, Yung mga yung mga local tourism boards, on their own, they can already Nagpo-promote. already doing that. promote Oh. sila. Ang kailangan Mag-post natin daw doon sa website na yan. Ang kailangan natin work out talaga dito, sabihin natin, ito na yan. Kaya nga, targeted. Kung ngayon, kasi dati, sinasabi nila, naaabuso yung visa upon arrival. Ngayon, gawin mo na nga government to government. Halimbawa, Guangdong Province o yung Guangdong Tourism Group, yan ang Kausap natin. Kausap ninyo itong mga taon to, hindi mga kung ano-anong mga loko-loko itong mga ito, Pag nagpadala kayo dito, we will accept them, work out, we assume na lahat ito walang criminal record, hindi gagawa ng kalokohan. Yan ganun. Ang sabi kasi, yung 100 visa a day na quota ng DFA, may kinalaman sa issue sa West Philippine Sea. At sa... Yan ang usap-usapan sa tourism sector. So, yung DFA, kumbaga, nag-i-stricto sa pagpasok ng Chinese dito dahil nga doon sa merong bangayan. Nile-laser tayo. May bangayan, may ganun. Ewan ko. Yan ang kalokohan. Wala, kalokohan yun. Yan ang kalokohan. As a matter of fact, mayroon na akong 3 experience na business people itong mga ito. They have investments. They want to invest in the country. Tapos, mga 4 months, bago sila mabigyan ng visa. And then, you have to go, ang ginagawa nga ng mga iba na Chinese businessmen, pupunta sila sa Thailand para doon sila kukuha. Kita mo yun. Kasi mas mabilis. Sa Yun meron dito, permission. mga executives ng mga malalaking kumpanya. Ayaw bigyan ng working visa. Ayaw bigyan ng working visa. Kasi Chinese sila. Anong gagawin nila? Lumalabas muna ng Pilipinas. After 59 days. After 59 days, doon muna sila sa Hong Kong, tapos tsaka babalik. I-vet muna. Ganon eh. Baka Ang sama Sama ng ating... Ano yan? May paranoia na tayo when it comes to Chinese visitors? Yes. Meron na. It has come to that point na nakakalungkot. Yan yung result, yung 100 visas a day. Yes. Oh my God. At saka yung sinasabi mo, paring Conrad, Hindi makayang pigilin niya ng VAT exemption? sana makakaya. Sana makatulong. Sana makatulong yung batteries. Ayun naman eh. Yan na nga silver lining eh. Silver lining yun eh. Iyan daw ang pag-asa natin eh. Pag-asa natin yan eh. Sabi ng At DOT, yung VAT ating mga award na papanalunan sa mga travel sa mga resorts shows. natin at Marami yun. marami yan. Paano yun? Mananatili tayong nakatanghod. Dati, Laos, pati Laos, tinatalo pa tayo Oo. sa Chinese tourism from 2 million to 250,000. Masakit, Kuya Eddie. Mabigat yun, mabigat. Oo, mabigat. Sabi po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kailangan daw amendahan ang espionage law. Dahil ang gera pa nga naman. Kahit during the times of... Kumbaga po na pag-iwanan na. So nananawagan siya sa mga lawmakers. Hindi naman dahil sa sinisitaan niya yung puro hearing na circus. Hindi naman dapat doon. Sabi niya, kailangan po, in times of peace, meron tayong paraan para ma-detect naman yung mga espiya. Effective lang daw po yung atin espionage law pag may giyera. Teka muna. Paano ngayon kung peacetime? Yun nga. Wala na. Actually, Mr. Secretary, espionage for your information, the peacetime espionage operations is a soft approach. Yeah. Nakikiinom ka dyan, pupunta ka sa cocktails. Ayan, yung kausap mo, ni-espiyahan ka na nun. Espayo. So, hindi yan, nakamerkana yun. Ongoing po yan. Mas sa atong bayan. Sa lahat ng bayan. Whether you are going to have a law or It's not. foolish to assume na wala nag-i-spy sa atin. That's true. Meron. Meron. Kung si Alice Go isa doon, that's another question. Yes. Siguradong meron. Ang mahirap kasi niyan, kung papa-amendahan mo yan sa Kongreso at Senado,
Another investigation. Hindi lang yun. Ano? Magtatanong muna lang sila sa Pulse Asia. Ayan. Kung is this Patok accessible ba to? to the Patok. people? Patok ba tong issue na to? Don't waste your time. Ang tawang-tawa ako dyan, kaya ako nawawalan din ng gana sa mga... Isipin mo, aamyendahan ang saligang batas. Ang sagot ba naman nila, sabi ng Pulse Asia, mga tao daw hindi pabor eh. Ay! Ano ba namang klaseng katuwiran Ano yun? namang dahilan? Wag na tayo mag-gobyerno. Wag na. Pulse Asia na lang tanungin natin. Mamaya, every time na, ito ba okay ito? Pulse Asia, okay ba ito? Wag na mag-gobyerno. Yung too much reliance on survey, masama po yan. Masama kasi may mga survey na kahit yan ang naman yan eh. Hindi, kahit yan ang pinakikita, hindi dapat susundin. Oo. Halimbawa, ang survey, okay magshabu. Ay, paano? Lahat ng okay magshabu. So, lahat tayo magshabu. Oo, yun nga. Isn't that stupid? Etong stupidity. Maganda Stupidity. isabong, yan. Isabong. Ang ganda. Popular na popular. So, okay lang yung isabong? Ganon. Yan nga. Iba yan eh. Hindi Ang ko mo pinakamalang majority. stupidity. Spend your- Ito yung i-amend mo yung saligang batas na talaga naman outdated na. Based on- Tapos ang isasagot ng mga mambabatas sabi ng Pulse Asia, hindi daw tanggap sa tao eh. Please spend So your... what? Shit, di ba? Oo. Mali yung tao eh. Aside, Di ba? Ba't mo susundin yung mali? Yun na nga. please spend your time and At ang nakakatawa nun, nakalagay naman sa Constitution yung process of amending the Constitution na meron kang proposal, ipapaliwanag mo sa mga tao, magkakaroon ng referendum, ganyan. Bakit ka magsasabi? Sa Pulse Asia kasi. Merong... Kaya natin pag-usapan yung Pulse Asia. Mamaya maganda po yung survey niya. magandang survey. Pero ito sabi, merong isang professor ng law. Yun daw ginawa na yung mini committee para amendahan yung budget kasi, pinasa na sa plenary, sa House. Merong umeepal, ng agaw pa ng mic. Gusto niya, may palitan. Sabi, tapos na to eh. Okay. Para, just to please him, nag-create ng mini committee para, yung lahat na suggestion nyo, bigay nyo dyan. Amendments. Tapos i-amend natin yung Sabi nung... Dadaan pa naman ng Senate at saka ng BICAM Yun na nga. Pwede pa. Pero ang sabi ng professor, nasa Constitution, pag dumaanan ng plenary, hindi pwedeng i-amend ang budget. So, ibig sabihin ko, binobola lang nila yung gusto magpa-amend. Ito, may mini committee. Di ba? Diyan, submit mo dyan. Parang ganun. Naniwala siya. Hindi niya alam, bawal i-amend pag dumaan na sa plenary. Okay? That's not entirely true. Hindi ganun. Hindi. Kasi, the process is, nagbotohan sa plenary, the plenary also accepts the fact that there will be amendments that cannot be debated in plenary anymore on time constraints kasi yun. So you can submit your suggestions as part of the amendments to that particular bill that was approved in plenary because the plenary also included the process of amendment. So, mataas ang level ng bola sa kanya. Mataas ang bola. Mataas yung bola sa kanya. Gayon, Nag-iisa lamang siya na gusto niya isingit yung tungkol sa PhilHealth. Bakit hindi doon sa committee mo inupakan yan? yes. Ngayong buong na Saka to, tsaka ka mag-iingat. May mini committee, diyan ka. Yan. Sa paliwanag ni Jonat, taas ng level ng bola sa'yo. Buti na. ma-workout. Buti tumigil ka. Di ba? Pero, Pare, ano yan? mabalik tayo sa budget. By the way, is number 1 na napunta sa sa nagpalista yun. May dalang banda? By dalang banda. Wow! Taka rin eh. Registre. Nakita COC ko na eh. kanina, nakita ko kanina. COC? Yung kanina, nakita ko. Nagkalat ang niya, billboard. Akala ko pa bawal na yon yung dapat wag lalagpas ng dalawang Hindi, wala. Hindi Sa naman, loob. hindi ko loob. naman kasama yan eh. Hindi naman kasama yun eh. Sasabihin, Kumating sila dahil gusto nila ako makita. Ano magagawa ko? Hindi, ang limited, yung pagpasok mismo doon sa... sa loob. Sa filing. Pero sa labas, okay pwede yan. Kung di ko na mauto-uto, naniwala ka doon sa, May doon sa mini committee. Ayos Alam mo, ginalingan. tuso man daw ang ang matching. ang matching. Napapaglalangan din. Ganun yan. Nailo! Ayos O mamaya, survey na to.
Ay! Nako! 9 o'clock ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ.